Good morning po. Ah, umpisan tayo na po yung kaya katama pong Sunday School. Uling sabi na po ng Biblia, hindi lamang sa physical po na pamamangan, kung hindi maging po kayong salita ng Ginoo na iya pong pamangan na po ni kaya katama pong Spirito. Amen po. Mateo 4:4 ya po. Pasuy, ayan pala, diretso din. Ayan. So, bago tayo po magsimula, manalangin tamo po. Kapampangan tamo ang papon. Sige po, let's pray. Lord, salamat po Ginoo keng pasibayong aldo na binigay po kaya kami. Salamat Ginoo keng regalo na ning biyaw, Lord God. At kaya kami pong pamagising kung aba kay ni Ginoo, metong ya pong milagro Ginoo at metong ya pong patune na buhay kayo po Ginoo. At metong ya pong patunay Ginoo na kikilos kayo po king kaya kaming biyay Ginoo. Lord, salamat Ginoo king kaya kayo pong lugod, pagpapatawad, kagalingan, kalakasan na pagkalubyo po king balang metong po kaya kami. Arini po rin kaya kayo pong anak, Lord, magpakumbaba king kaya kayo pong harapan. Linisan nyo kami Ginoo, puso't kaisipan, O Lord God. I-empty o po Ginoo rin kaya kami pong puso, God, baka nita maging uhaw kami, O Lord, king kaya kayo pong presensya, maging kaning kaya kayo pong salita, Ginoo. Maging rem kaya kami pong kayabe na papunta pa mo, Ginoo. Tagkilan nyo po rin karelang puso, Ginoo, na makatagon, Ginoo, ka rin kaya kami pong Sunday schools, O God. Salamat po, Ginoo, Lord, bilang pong magturo ngayon ng morning ngayon ni Ginoo. Anyawaran ko po kaya kayo pong gabi. Wisdom na manibatan kaya kayo at kayo mo pong mahayag, kayo mo pong mipurihan Ginoo at kayo mo pong madakila at mipuri o God. Kaya pong kaya kaming kalagitnaan, maging ka rin kaya kami pong biya Ginoo. Dakal pong dakal salamat Lord, ini pong kaya kaming panalangin, kilagyo ng Jesus. Amen. Sige po. Last time po, pag-aralan tayo po yung pangadwang fundamental truth. Pag sinabi tamo pong fundamentals, ibig sabihin po ret ang pinaka-importante, pinaka-essential, kumbaga po, yapin la po din itang kailangan po, yapin niya po yung pundasyon tamo bilang pong Kristiyano po. Uling pong sabi natin ng Biblia, dakal po doktrina at dakal po mamamahayag na minsan po ing salita ng Ginoo mababayo ya po karela niya po. So kailangan po na manatili tamo po ka rin ng kaya katamo pong foundation. So sabi na po ni kaya katamong mo munang statement of faith, ang lahat po ng anak ng Diyos ay naniniwala na ang Biblia ay kinasihan ng banal na espiritu. Ibig sabihin po, lahat ng nakasulat sa Biblia ay tama. Amen po. Ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay kinasihan ng Diyos. Message po yan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wala po itong kamalian, bagkus ito ay may taglay na kapangyarihan upang pangunahan ang ating mga buhay. Amen po. So kakadwa po, yapin niya po ining pag-aralan tamo last week. Ayan po, lahat ng mga anak ng Diyos ay naniniwala na mayroon lamang po tayong isang Diyos. Amen po. Tamo po pailito. Meron po tayong isang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Mamaya po, magbibigay po tayo ng mga ilustrasyon tungkol dito. Amen po. Ayan. Lipat kaya mo po kitang lesson tamongin. Ayan. So, balik tanaw lang po tayo ng konti. Sabi na po Kenny, ang Trinity ay isang hiwaga ng pananampalatayang Kristiyano na kung saan itinuturo ng Biblia na may iisang Diyos na nagpakilala bilang Ama, Anak at naniya po, Espiritu Santo. Amen po. Ang pananampalatayas ay pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ayan po. So, ngayon naman po pag-aaralan natin yung makadiyos na katangian na nasa tatlong persona ng Diyos. Ulitin ko po, makadiyos na katangian, ela po at ludenin ang ating Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Iisang Diyos lamang po. So ano po yung makadiyos na katangian nila? Ibig sabihin po, alala pong kapante, alala pong kumbaga, karela ya po ini. Absolute ya po, hanapin po.
Number one po, walang hanggan. Ang ating Diyos ay walang hanggan o eternal. Sabi na po King English. Ang sabi sa Isaiah 40:28, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig, na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makakaunawa. Amen po. So, ang Diyos po natin ay walang hanggan. Mananatili at mananatili po. Amen po. Ang sabi po dito, ang salitang Yahweh, usually po naririnig natin ito, nababasa natin ito sa Old Testament po. Ne po? So, ang ibig sabihin po ng Yahweh, ito po ay pangalan ng Diyos na nangangahulugang ako'y ako nga. Siya na umiiral magpakailanman. So, ipinakita po itong salitang ito. Ayan. Ang kahulugang ito ay nagmula sa sinabi ng Diyos kay Moses na makikita natin sa Exodus chapter 3 verse 14. So ang pangalang Yahweh daw po ay isinalin. Ayan. Kay New Testament po usually nakikita na natin yung Panginoon. Isinalin siyang Panginoon na nakasulat ng malalaking titik bilang paggalang po sa banal na ngalan ng Diyos. Amen po. Next po tayo. Ikalawa po, nakatangian ng ating Diyos. Siya po yung pinakamakapangyarihan. O sa English po, omnipotent. Ano po, ne? Ulitin ko po. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. Ang sabi po sa Jeremiah 32 verse 17, napakagandang verse po ito na dapat nating i-memorize at panghawakan. Si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap sa iyo. Amen po. So, balik tanaw lang po tayo sa creation. Nung lalangin po ng Diyos ang universe, ang earth, ne? Sabi na po ka rin, nanya po kasi magbalik tapa po. Mga Sunday school. Magbalik tapa po kitang panga Sunday school, tamo niyang malatita mo. Day 1. And God said, sabi na po, let there be light. At nagkaroon nga po ng liwanag. Kalawang araw, alam po natin na sinabi lang po yun ng Diyos, ha? Sinabi niya mo po ng Ginoo. And God said, ano po, ne? Sinabi lang Diyos na magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga po ng liwanag. Amen po. Pangalawa po, and God said, sabi na po, let there be light. Kano na siya na. Tapos na tayo sa light. Sky. Okay. Ano kasi yung color ng sky? Mga bata. Ayan, natin tama po nga baka, nakakayabe. Anong color ng sky natin? Blue. Tama. Blue ang ating sky. Second day, and God said po, let there be sky po, pinaghati po ng Diyos yung tubig. Amen po. At ang kalawakan ng himpapawid. Day 3 po tayo. And God said ulit po. And God said. Ayan. Ano po kaya yung pangatlo? Land. Lumitaw na po yung lupa, yung mga dagat, and plants and trees. Ayan. So, napakaganda na ng environment, kulay green na, ne po? Sinabi lang po yun ng Diyos. Ika-4 po, and God said, sabi na po, let there be, na ano po, liwanag po, the sun during the daytime, moon and stars during nighttime. Ayan. Sinabi po iyon ng Diyos. Next po tayo, ika-5 araw. Nakikinig yung batang maliit po natin dito. And God said, sabi po niya, let there be birds and fish. At nagkaroon nga po ng mga hayop na lumilipad at mga isda. Mga iba't ibang klase ng isda na napakarami po. Next po, day 6 po. And God said, sabi po niya dito, let there be land animals. At nagkaroon po ng mga hayop po, mga gumagapang, nagja-jump, mga iba't ibang klase ng animals.
So, kung makikita po natin, dun po sa lahat pong yun, no, hanggang sa 6 na araw, and God said po. Ibig sabihin, sinabi na ng Ginoo at may karoon. Ganun po siya makapangyarihan. Amen po. Ganun po siya ka-omnipotent ang ating Diyos. Amen po. Nakakamangha po. Amen po. Pero nung lalangin ng Diyos ang tao, hindi po niya sinabing, and God said magkaroon. Pinag-aralan po natin ito last week. At doon po lumitaw yung Trinity. At ang sabi po niya, di ba po, sa Genesis chapter 1, 26 to 27, let us create man in our image. Ne? So, ingin po, ene po sinabing magkaroon ng tao. Gewa ne po mismo ing tao. Makanta na katamo po kaluguran ng kaya katamong Ginoo. Amen po. Hallelujah. Next po tayo. Yung number 1 po natin is, our God is eternal, walang hanggan. Ikalawa po, ang ating Diyos ang pinakamakapangyarihan. Ikatlo po, ang sabi po niya dito, ang ating Diyos ay alam niya ang lahat. Ang tawag po natin dyan ay omniscient. Amen po, omniscient. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At makikita po natin ito sa awit, chapter 139, verses 1 to 4. Good morning po. Ang sabi po niya dito, basahin po natin. Ako'y iyong sinisiyasat. Isa po tong awit po, ne? Buhay ko iyong sinisiyasat, kung alam po natin yon. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid, sabi po ng awit. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Verse 2 po, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip, pati po yung ating iniisip, alam po ng ating Diyos yan. Nakikita po niya, maging ang ating puso. Ako'y iyong nakikita, gumagawa man o hindi. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Amen po. Tunay nga po ng ating Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang ating buhay. At sinabi po niya ito, di ba po, even you were formed, bago pa po tayo nabuo sa sinapupunan ng ating mga ina, kilalang kilala na tayo ng ating Diyos. Amen po. Hallelujah. Tapos na po tayo doon sa 3 katangian po ng pagka-Diyos. Ang 3 persona po ay nagkakaisa. Subalit meron po itong magkakaibang gawain. Amen po. Sa pagtubos ng ating kasalanan, ang ating Ama ang unang nakaalam. Amen po. Makikita natin yan nung si Eva at si Adan ay nag-give in po dun sa temptation. Sabi nga po nung nabasa ko, hindi daw kasalanan yung matukso tayo. Even Jesus Christ, He was tempted. Pero kapag ikaw ay bumigay doon sa tukso na yon, that is the sin. Amen po. Ang sabi po dito, ang dugo ni Jesus, sabi po niya, upang tayo ay lubusan na matubos mula sa kasalanan. Habang tayo naman, ito po ngayon ito, tayo po ay pinapabanal ng Espiritu Santo. So, pinag-aralan po natin ito nung nakaraan pong mga lesson. Amen po, yung sanctification na tinatawag po natin. Yung pagpapabanal po ng ating Diyos hanggang po siya ay ating makita. Amen po. Next po tayo. Sa pananalangin naman po, maaari tayong manalangin sa Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya po kung mapapansin po natin, yung conclusion or patapos po ng ating panalangin, di ba po, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. At iyon po ay sagabay at tulong ng Espiritu Santo. Amen po. So,
Narito naman po yung mga ilustrasyon. Ayan, nabanggit po ito ni Pastor last time, gaya ng copy ko, 3-in-1. Mga ilustrasyon na nagpapahayag po patungkol sa Trinity. Ayan. So sa bahaging ito, gagamit po tayo ng ilang ilustrasyon upang maipaliwanag yung kamangha-manghang kalagayan ng Trinity. Unang-una po ay ang triangle. Paano kasi yung triangle? Alam po natin yung shape ng triangle. Ang triangle ay may tatlong sulok. At ito ay may tatlong gilid. Ngunit, iisang tatsulok lamang ito. Hindi ito mabubuo kung kulang ang isang bahagi. Amen po. Ayan. So, pinakita po na ang Trinity ay isang triangle. Bawat bahagi nito ay importante, mahalaga. Hindi sila mabubuo kung kulang sila. Ikalawa po ay ang ballpen. Saan ang ballpen ni teacher? Ang ballpen na ginagamit palagi sa pag-check. Ayan. So, yung ballpen po ay binubuo ng tatlong magkakaibang bahagi. Yung tinta, ito pong ink, ne? Ikalawa po ay yung lagayan ng tinta. Ayan. Na madalas sinisip-sip ng aking mga estudyante. Ayan. Pag akit ko po, nang kaya pa panganding tinta kayong kakapyalong da. Balik po tayo at ang ikatlo ay ang pinaka-case po. Itang lalagyan, nagagawan da naman pong sulpit ding anak. Ne? So ulitin ko po, ang ballpen ay may tinta. Ito po ay may lagayan ng tinta at meron po itong pinaka-case. Itang case na. Minsan nare-refill tala po deta. Ne? Bagamat tatlong magkakaibang bagay o bahagi, binubuo pa rin po sila ng isang ballpen. At ila pong meto nga purpose. At ila pong meto nga layunin. Yawin po itang gagamitan tayong panulat. Ne po. Ang ikatlo naman pong ilustrasyon ay ang tao. Ay ang tao. Ang tao ay binubuo ng physical na katawan. Amen po. Ang kaluluwa at ang espiritu. Ayan. So pag sinabi po natin kaluluwa, ita pong aga na akong sinabi ng pastor, itang pandama po. At kinandot men kayang gamat, tayo na po, dimdam mo may nasakit ka. Ayan. Ating ka pong kaluluwa. Ayan. Espiritu po, ito po yung pag nakasama na natin si Lord. Amen? Bagamat may tatlong magkakaibang bahagi, binubuo pa rin nila ng isang tao. Ayan po. So, sa doktrinang Kristiyano naman po, ang Trinity ay inilalarawan bilang iisang Diyos. Isang banal na kalikasan na may tatlong persona. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Malinaw na sinasabi po dito, hindi po sila tatlong Diyos. At hindi rin sila iisang persona na nagpapalit-palit lamang ng kanilang role. Sa halip, magkakaibang persona sila na may iisang banal na kalikasan. Amen po. O layunin. Amen po. So napagkaralan natin ito last week po, God the Father, God the Son, at ang Espiritu Santo, patuloy po yung kanila pong layunin, yung kanila pong role, yung kanilang goal, ay ang maligtas tayo. Amen po. Ang sabi po dito, nabanggit ko na rin po ito last week, walang niiisang talata sa Biblia na gumagamit ng salitang Trinidad or Trinity. Hindi po natin makikita sa Bible yung word mismo na Trinity. Pero napakarami pong pagkakataon sa Biblia na kung saan ipinakita po yung Trinity. Amen po. Naging evident po yung Trinity. At isa po sa pinaka clear kumbaga at pinaka famous, alam po natin na ipinakita po yung Trinity. Ayan. Naging visible po yung Trinity ay nung si Jesus ay i-baptize. Sino po kasi yung nag-baptize kay Jesus? Si John the Baptist na kanyang pinsan. Dahil si Elizabeth at si Maria ay magpinsan. Ayan, basahin lang po natin ito. Sa Mateo chapter 3 verses 16 to 17.
Pagkabautismo kay Jesus, pag-ahon niya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niyang bumababa ang Espiritu ng Diyos na tulad ng isang kalapati na lumalapag sa kanya. At may tinig na mula sa langit na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Doon po sa mga talatang yon, nakita po natin, naging evident po yung Trinity. Ayan. So makita po natin yung tatlong persona po nito. Ang Ama ay nagsalita mula sa langit. Ang anak, si Jesus, ay binabautismuhan. At ang Espiritu Santo ay bumaba na tulad ng isang kalapati. So isa po ito, mga kapatid. Ayan, sa pananampalataya na kung saan pepakit de po itang Trinity na dapat namong paniwalaan. Amen po. Maaari pong sa pag-aaral natin, hindi pa natin ito lubos na maunawaan. Actually, karen pong mag-search ko po, lagi pong makalto, ito ay isang hiwaga. Misterya po kano. Ito ay isang misteryo ng pananampalataya. Maaring sa aking pag-share po sa inyo, hindi po natin ito lubos na maunawaan. Minsan ako rin po may papaisip ko po Pero ang sabi po dito, hindi man natin ito lubusang maunawaan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga halimbawa or ilustrasyon, ngunit tinatanggap natin ito ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos bilang mga Kristiyano. Amen po. So ulitin ko po, ang Trinity, tanggapin po natin ng may pananampalataya at pagtitiwala. Amen po. So, bilang panghuli po natin, yan. So, balikan ko lang po yung pong tatlo po na makadiyos na katangian. Una, ang ating Diyos ay walang hanggan. Amen po. Siya nung una pa at hanggang sa ngayon, ang Diyos ay ating kasama. Ikalawa po, ang Diyos ang pinakamakapang yarihan. Amen po. Nabanggit ko po ito dun sa mga kasama natin po kanina nung intro natin. When God created the heavens and the earth, sinabi lang po niya ang lahat ng mga ito. Amen po. And God said, instantly, nagkaroon na nga po ng mga lahat ng bagay na napakaganda. At yung katlo po, alam ng Diyos ang lahat sa ating mga buhay. He is omniscient. Amen po. So sa ating pong pagwawakas, kung ma-flash po natin, di ko lang po nailagay, yung story ni Tomas sa 1 chapter 20, John chapter 20, verses 24 to 29. Amen po. Ang sabi po dito, ang pag-aalinlangan ay isang natural na bahagi po ng tao. Amen po. Marami sa atin ang nakararanas na magduda. Minsan nga, duda tayo sa ating sarili. Pagdududa sa ating kapwa. Minsan pa nga po yung pagdududa natin sa Diyos. So yung kwento po ni Thomas, the doubter, alam po natin yan, when Jesus po resurrected, hindi po agad naniwala si Tomas. Ayan, basahin lang po natin dito. Sabi po dito, si Tomas ay isa sa 12 alagad ng ating Panginoon. Nang ang Diyos ay magpakita sa mga alagad, kasi po niyang that time po na magpapakita po muna ni Jesus, alayo po Tomas. Make doubt ya po. Ang sabi po niya dito, pagkatapos noon, sinabi ng Diyos kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri rito at tignan mo ang aking mga kamay. Iabot mo ang iyong kamay rito at ipasok sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya ka. Sumagot si Tomas at sinabi niya, aking Panginoon at aking Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, Tomas, sumampalataya ka dahil nakita mo ako. Pinagpala sila na hindi nakakita, ngunit sumampalataya. So, in application po, sabi po ni Jesus, mapalad yung mga tao na nakita na si Jesus.
Ngunit higit na mapalad po yung mga tao na hindi pa nakita si Jesus pero naniniwala kay Jesus. Amen po. At tayo po yung mga yon. Amen po. Tayo po yung mga yon. Ang sabi po dito bilang conclusion po, ang tunay na Kristiyano ay hindi nakabase ang pananampalataya sa nakikita o nararamdaman. Ang tunay na pananampalataya, sabi po niya dito, ay ang pagtitiwala sa pangakong ng ating Diyos. Amen po. Sapagkat ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay po na mangyayari na ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin pinapakita. Kaya po nung simula po, nabanggit ko po kanina, na yung Trinity, kakambal po yan ng pananampalataya. Amen po. So diyan po nagtatapos ang ating ikalawang aralin. Next week po, meron pa po tayong pang number 3 po sa ating lesson 2. Amen po. So ulitin ko po, ang tunay na Kristiyano ay hindi nakabase ang pananampalataya sa mga bagay na nakikita o nararamdaman. Ito ay nakabase, sabi po niya, kundi sa pangakong buhay mula sa ating Diyos. Buhay na kalugod-lugod at kaaya-aya. Amen po. To God be all the glory po. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagsama niyo po sa amin, sa aming Sunday School sa umagang ito. Ito ay tumutukol sa salitang Trinity, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, na nagpakita, Panginoon, sa tatlong persona bilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Hindi mo hinayaan na kami ay lubusang mahiwalay sa iyo, Panginoon, mula sa kasalanan na nagawa, Panginoon, ni Adan at Eva, Panginoon. Ibinigay mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak upang mailigtas kami, Panginoon. At sa pag-akyat mo, Jesus, sa langit, hindi mo kami iniwan sapagkat iyong pinagkaloob ang Espiritu Santo na siyang gumagabay, Panginoon, sa bawat isa sa amin habang kami ay naririto sa mundo, Panginoon. At sa pagkakataong yun, ipinakita mo, Panginoon, ang iyong layunin, Panginoon, ang iyong pagmamahal na kami ay iligtas mo, Panginoon, at makasama ka namin habang buhay, Panginoon. Lord, salamat po at sa mga susunod pa naming pag-aaral, kayo po ang patuloy, Panginoon, na gumabay sa amin, Lord God. Tunay nga po na ang pananampalataya ay hindi lang po dapat nakabase sa mga nakikita namin, nararamdaman namin, Panginoon, kung hindi, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Sa aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, ang dagdagan mo pa, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon. Increase our faith, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng gagawin namin sa umagang ito. Kayo po ang mapurihan, Panginoon. Malulahati, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Hawakan niyo po ang aming mga buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos.